Kasi hindi na makaya sa beauty shampoo. Huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, gadijud matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Mga idol, may mga nanalo na ng money sa sari-sari. Congratulations kay Alma Store of Surigao City. Dako gyud ang among kalipay tungod kay dugang na pud ning puhunan sa among tindahan. Importante ni Karajaw tungod kay kaning amount dako na kaayo ning tabang sa amo og daghang salamat sa Nestle product. Idol, sali na para sa tsansang manalo ng money sa sari-sari hatod ng Nestle. Visit RMN IFM Facebook and RMN Brand Voice Facebook pages for complete details. Promo runs from June 23, 2025 to August 30, 2025. Per DOH FDA CFRR permit number 0715 series of 2025. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, Radyo Mo Nationwide. Igaya, kumusta maradyaw na buntag na sabang sa Ijotanan? Ako si Radyoman Gaydol Fuchu makigiba na isabang din sa Monday edition and straight to the point. Straight to the point. Headliners. Sa mga headlines nato para kuman na adlaw, Lunes na isab pizza 11 ng Agosto 2025. PNP Chief General Torre ang may bisita sa Surigao del Norte kahapon na adlaw. Mga kabataan nagdasok sa City Mall sa katapusang adlaw sa pagpaparehistro o voters registration. Duha ka mga layaki nagsugal dakpan atol sa anti-illegal operation ng ato mga otoridad. Samtang layaking nakig-inom atol sa haya sa silingan, gibagbagan ng kahoy na daya sa tambayanan. E-bike asanan na motor single, nagbanggaan driver parihong na daya sa tambayanan. Samtang Comunic Officer, may paklaro na waya na extension pa sa pagparehistro sa voters registration labi na sa sangguniang kabataan. Mga opisyalis ng San Juan tagtakda mahidangat sa Surigao sa Agosto 15 para sa isa ka sisterhood agreement tali na sa syudad asanan probinsya. Giandam na isa ba kuman ang gikatakda na pag-aabri sa Tianggihan sa Boulevard kuman na Biyernes. Samtang mihimo isab anan daghan ko man ng mga infrastructure projects sa nakalain-lain ng mga kamunisipyuhan. Gani pipilanan ini hapit na gadud makompleto. Amo dyan nato mga headlines sa ato mga balita para kuman na adlaw
Lunes na isab, apit sa 11 ng Agosto 2025. Straight to the point. Pag-isayra nato kuman ang pinaka-latest update sa lakat sa ato panahon pinaagina ni Bierna Velasco Cascara. TXRS Weather Report. Weather Report. Maradaw na buntag sa tanan. Niyang update sa atong panahon karong adlawng Lunes, pitsa 11 sa bulan sa Agosto 2025. Ganinang alas 3 sa kadlawon, ang sentro sa Severe Tropical Storm Goryeo, base sa tanan available data, anaa sa kahilayoon nga 1,325 kilometros sa silangang bahin sa kinatumyang amihanang Luzon. Sa coordinates nga 21.1 degrees north, 134.6 degrees east. Ug nagdala kini sa kakusgon sa hangin nga moabot sa 110 kilometros kada oras duol sa sentro, ug mohoros pa kini nga moabot sa 135 kilometros kada oras. Ug naglihok kini pakasadpan sa 25 kilometros kada oras. Ug ang southeast monsoon o hanging habagat nakaapekto sa kasadpang seksyon sa Luzon. Ug ang panahon nato diri sa probinsya sa Surigao del Norte, Siargao Island, Sugdinagat Islands, makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog. Tungod kini sa localized thunderstorms. Posible ang mga pagbahaw pagdahili sa yuta sa panahon nga adunay gabing mga thunderstorms. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatan, ngadto na sa habagatang kasadpang direksyon, ug hapsay ngadto na sa kasarangan ang balod sa kadagatan. Ang sukod sa atong temperatura sa dakbayan sa Surigao, mokabat ngadto na sa 24.8 degrees Celsius sa 34.2 degrees Celsius. Ang unang high tide nagsugod ganinang alas 2:20 sa kadlawon sa sukod nga 0.4 meter, ug ang kaduhang high tide magsugod unyang alas 11:44 sa buntag sa sukod nga 1.3 meter. Ug ang unang low tide nagsugod ganinang alas 3:18 sa kadlawon sa sukod nga 0.4 meter, ug ang kaduhang low tide magsugod unyang alas 7:48 sa gabi sa sukod nga 0.1 meter. Ang adlaw musubang karong alas 5:28 sa buntag ug mosalop unyang alas 5:57 sa hapon. Ug mao kadtong latest update sa lakat sa panahon kini si Bierna Velasco Cascara, Pag-asa, Surigao. Weather Report. Bueno, salamat ka Raja Bierna Velasco Cascara na Pag-asa Surigao. Alas 6:33 na oras ato da sa ato sa Carnation Everyday Creamy Surprise Sarap. Sa ato na sayran na kagahapon na adlaw malampuson ang paghidangat o pagbisita na happy na nakapulisan sa Tibuok Pilipinas si General Nicolas Torre III og taga-sugat ini sa mga ginsakupan isab sa PNP din sa ato probinsya og kagahapon ang taga-bisitahan una niya nahaya dito sa lungsod na mainit Surigao del Norte na posil patay na miyembro ng PNP CIDG og tula sa ija paghidangat kagahapon ija taga pamahayag ija pag-abot dinhi sa dakbayan sa Surigao. Tanggap ng mga taga Surigao del Norte at ako'y nagpapasalamat sa suporta na ibinibigay sa atin ng ating mga kapulisan dito. Sir, kumusta po yung pagbisita niyo sa mainit kanina? Yeah, well, it's a very sad time for us sa ating kapulisan dahil tayo namatayan. But we take comfort in the fact that ang ating isang kasama nagbuwis man ng buhay ay ito ay para sa bayan at ang nakabaril naman sa kanya ay na-neutralize din ang kanyang kabady. Si General Nicolas Torre III sa ija paghidangat dinhi sa syudad kahapon na adlaw. Alas 6:35 na sa ato police report isab jaoy padadon kuman na anti-illegal gambling operation ng PNP o duha ka mga layaking nagsugal dakpan. Ini ang detalye sa report ni Radyoman Gerson Fuentes. TXRS Radyoman Report. Malampusong nadakpan sa mga kawani sa theft and robbery unit ang duha ka mga gitudlong suspects sa gihimong anti-illegal gambling operation ng mga kawani sa Surigao City Police Station kagahapon adlaw human nga makadawat og tawag gikan sa mga concerned citizen diha sa may sitio Dakuman sa barangay Ipil sa Akuban ning syudad na hitabo ang maong pagresponde sa mga operatiba ng theft and robbery unit pasado alas 3:50 antak na sa hapon na kundiin malampusong nasikop
ang duha ka mga gitudlong suspect nga sila si Saturnino Sigis Celesti, 51 anyos, adunay live-in partner og walay trabaho, samtang nadakpan usab ang kaiba nining si Danny Esperanza Dilamide, 65 anyos, walay trabaho, residente usab sa Nisgutan nga dapit sa kasong paglapas sa Presidential Decree number 1602 kon illegal gambling sa natigayong illegal nga pagsugal kining tungits, samtang nakasibat usab ang kaiba nining babaji nga si Bibian Banges, 38 anyos, kinsa nahikurat na lang kining grupo sa mga nagsugal human nga miabot ang presensya sa mga otoridad sa pagsikom nining illegal nga matang sa sugal, samtang nakumpiskar usab gikan sa posisyon sa duha ka mga nadakpan ang usa ka set sa baraha, samtang kas nga mobalor kini sa 490 pesos, isip pusta kini sa gihimong pagsugal nining maong sugal sa tungits na recover usab sa idlang posisyon ang usa ka set sa baraha na kun diin himuon kining ebidensya sa pagdusog kaso ngadto sa korte sa kalapasan sa Presidential Decree number 1602 kun illegal o unregulated card games kun matawag nga tungits, samtang sa pigas bahin sa gihimo usab nga pag-imbestigar ang atoang mga kapulisan ang monusog kaso kuman na adlaw dito sa korte sa kasong ipahamtang sa duha ka mga nadakpan, samtang ang usab nga nakasibat ang padadyon pang gihanap sa mga otoridad. Kini inyong radyoman sa RMN DXRS Surigao, Gerson Galotera Fuentes, Tatak RMN. Straight to the point. Alas 6:37 na oras ato daan sa ato sa marjaw ng kabubuton nan ACS Manufacturing Corporation ang tighimo ng Unique Maximum Toothpaste. Sa ato pagpadadyon sa ato mga balita ato na siren na malampuson na tuod ang mga taga-himo ng mga pagpaningkamot kuman sa pipila ka mga barangay para na sa disaster preparedness o isa na barangay Taft na mihimo o may pahigadyon anan inin mga pagpangandam sa himoon kung dyaoy mo abot ang mga kalamidad o mga emerhensya. Ubos na sa liderato ni Barangay Kapitan Mario Ignaliga Hista na Barangay Taft, lakip ni ini ang pagpanguyo sa duha ka adlaw na first aid basic life support kon BLS training o jaton mi labay na semana o ini didon taga pahigadyon sa may Barangay Taft Gymnasium. Ang amo na mga inisyatibo ang taga paguyuhan isab sa chairman sa Committee on Health and Education sa konseho ng Barangay Taft na si June Parada, taga suportahan nila Kagawad Boy Viuta ang chairman sa Committee on Peace and Order o lakip na ini taga atindiran isab sa mga barangay health workers tanod o lakip na ang mga personahe sa critical life saving skills para mapalapdan ang emergency response capabilities ni ini. O si Kagawad Pablo Bununo Jr., isa sa mga partisipante sa amo na bansay o training ang mapasalamaton isab na inin amo na personal na pagkasinati sa amo na pagbansay-bansay o sumaya pa niya na makatabang an ija na hibawan para sa pagtabang isab sa komunidad sa nan didon sa panahon ng emerhensya labi na didon sa tagsa-tagsa ka pamilya. Si Kapitan Mario Ignaliga Hista isab mi himo na pamahayag na importante ana mo na programa isip isa sa ilang mga katungdanan isab amo ana paghatag anan seguridad o pagluwas sa mga residente sa panahon nan jaoy ang mga panghitabo o pinaagi na sa pagtuon sa pagresponde sa bisan na uno na mga emerhensya ang mapalapdan nila ang kaimportante sa inina amo na training o para din mapaningusgan ang abilidad isab anan inina mga partisipante sa pagtubag pagresponde pagdali sa panahon ng krisis o tagapasalamatan isab si Kagawad June Parada sa ija mga paningkamot lakip na sila si Kagawad Viuta na diin dinhi naghimo sa inin
amo na importante ana community safety seminar program para dinhi mahatagan na dugang na kaybayo ang mga barangay Taft Council lakip na ang mga partisipante na mga barangay tanod o BHW. Taga-budyag pa na mga barangay Taft Risk Reduction Council ang isa-isa sa mandato nila na makahimo na makalahutay sila sa pagresponde sa panahon ng jaoy kalamidad. Ang City Disaster Risk Reduction Management Office o HEROES program na naghimo anan inin pagpaningusog sa barangay level response o mismo ang training officer ang City Disaster Risk Reduction Management Officer Tracy Villasis amoy nanguyo sa amo na training o taghimo na importante karadyaw ang pagpreparar o pagpangandam ang gikan gazud mismo didon asa ato ang mga kabarangayan tungod kay ana barangay responders amoy isa na una na mutubag sa emergency sa panahon na jaoy mga pagitabo suyod sa barangay o kinahanglan mahibayo na mudumaya ni ini o lakip na ni ini na kinahanglan na sabton na kinahanglanon na mga tabang gikan sa mga residente. Taga-butyag pa na isa ini sa mga taga-tinguha kuman na maghatag didon na preparedness seminar didon sa mga kabarangayan para sila mahibayo sa panahon na jaoy mga panghitabo o laki na niini na dali na makaresponde. Isa sa mga highlight na tagatawag na Barangay Taft Initiative Citywide Heroes Program helping everyone respond to onset emergencies. Isa sa mga flagship project prioridad na proyekto kuman ang kagamhanan sa syudad pinaagi na sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Ano mo na programa ang naghatag ng prioridad sa paghatag ng kaybayo sa mga barangay, mga residente, mga opisyal, ng mga training o mga tools o mga protocol na ngayon nila himuon sa koordinasyon isab sa iban pa mga ahensya para epektibo na makaresponde sa panahon ng emerhensya gikan sa mahitabong medical crisis ngadto na sa natural disaster. Alas 6:43 na sa ato pagpadadyon sa duganghan ay pa sa ato ang mga impormasyon asa na nabalita ato isab na siren na mihimo isab akuman na dugang na dugang na hatag na dugang na mga kalambuan isab didon sa mga kabarangayan na labi na ang mga infrastructure project o isa ni ini ang tagatutukan kumanan ato kagamhanan ang pagdadaw sa ini na mga nagunang kadayanan dinhi sa ato probinsya o lakip na ni ini ang paghimo anan ini na mga dayan na mga konkreto o ang pag-repair ni ini didon sa mga kabarangayan hangtod na ini sa mga kamunisipyuhan o lakip ni ini ang pagdadaw sa mga tulay o ang mga dugay na isab na waya pa matapos-tapos na mga tulay na diin amoy isa sa mga means of transportation didon sa mga kabarangayan o kamunisipyuhan. Kumana bag-o ang taghimo ang paghatag na ini na pagpalapad sa serbisyo ng ato kagamhanan na pinaagi na ang kompleto sa ng pagdadaw sa ini na mga nangadaot na mga dayan pasingod na diyon sa mga barangay o kamunisipyuhan o lakip ni ini ang mga tulay na hapit na isab mga kompleto o hinahinay na isab na maagihan ng mga sakyanan. Ang pipila sa mga taga-trabaho kuman na Department of Public Works and Highways amo ang mga dayan isab pasingod na din sa barangay Ipil pasingod dito sa lungsod ng San Francisco Awon o gani na agihan na kuman ang Earthquake Bridge. Anawawon o ang daot ang tulay dito sa lungsod ng 2017 na diin isa sa mga damos na paglinog na makasok na dito na Pebrero 11, 2017 o kuman ang agihan na ini ng mga motorista na mo kadto pasingod na dito mo agi din sa San
Francisco Bridge o nawawon na bridge pasingod na ini sa mga motorista, mga sakyanan sunod dito sa mga barangay sakop sa lungsod ng San Francisco o pasingod sa lungsod ng Manimuno. So ato nang sayran ini na mga proyekto kung ato kinumduman na dugay na tapos pero sugod na maagihan na gazod o tagatugta na ang mga sakyanan, mga motorista na makaagi sa tagatawag na Earthquake Bridge o San Francisco Bridge. Alas 6:46 na sa ato pagkapandadyon sa dugang hanay pa sa ato mga impormasyon sa balita. Ato isab na sayran na mihimo isab ako man na dugang na mga pagpasabot isab na ato ang kagamhanan kabahin na ini sa mga modus sa overpriced flood control infrastructure projects o kuman stricto kuman na tag-monitor na ato ang mga kadagkuan sa kagamhanan lakip na sa COA mga proyekto na diin na angayan na kinahanglan na monitoron tungod lagi sa mitumaw kuman na mga nadiskubrihan na dili maradyaw ang pagkatrabaho ng pipila ka mga proyekto dili lamang dito sa Luzon kundi lakip na sa bahin din ng Mindanao sa ng Visayas o na sayran o nadiskubrihan kuman ni Senador Ping Lacson ang modus operandi na tagkalambigitan ng ato pipila ka mga lawmaker contractors o inin ato ang mga pipila ka mga magbabalaod na nahimong contractor isab sa mga proyekto sa gobyerno na pwede nakadugang sa overpricing sa ng substandard na paghimo ng flood control sa iban pa ng mga infrastructure projects o sumaya pa ni Lacson ilayong sa passing through scheme versadong magbayad ang kontraktor ng 5 hangtod 6 ka mga porsyento na project cost paghimo ng proyekto sa distrito kundiin kontraktor ang mga magbabalaod o inin mga mismo ang mga inin kongresista amoy nahimong kontraktor sa amo na mga proyekto o kahaan ila ang mga kalumunan sa amo na mga magbabalaod na mga kontraktor. O tag-ihemplo ni Lacson na anhari sa distrito amo ang mga congressman o lakip na niini ang kontraktor o mga lumon na mga kontraktor o kung may kontraktor na musuyod dito magbayad ng 5% sumaya pa na passing through parang amuranan na toll o ubos dadon ang kantidad sa amo na proyekto o nahibawan ini sumaya pa sa Department ng Public Works and Highways o taga-butsyag pa na suhito ni ini o nahibayo ni ini ang DPWH ang tagatawag na passing through fee na 5% usahay mahimong 6% o pag-compute nan ini base sa mga impormasyon na nakuha gikan sa mga kontraktor ang tag-validate isab ini gikan sa mga kontraktor na nag-deal sa Department of Public Works and Highways. Ang computation pag i-deduct atanan na mga bayronon sa mga komisyon o kung nauno pa ang luoy ani ini sa katapusan ang amo na proyekto o ini ang rason uno na mahimong matud pa hilaw ang mga proyekto og dali ra mga daot og diin kuhaon ng kontraktor amo na mga matud pa mag-substandard o mag-shortcut ang mahimo na trabaho sa proyekto. O sa diluna tagpangutana kung napila na lamang ang mabilin para sa mga proyekto human na mabayaran ang passing through fee komisyon sa iban pa ng mga buluhisan ang tubag ni Lacson na usahay waya pay 40%. Isa sa mga tag-ihimplo kuman ang shortcut na tagisgutan amo ang paghimo na 50 metro na dike o flood control mitigation na project na imbis 150 ang metro na sumaya pa sa project specification na himo na lamang na 50 meter. May iban isang na kaso na imbis 6 ka metro ang matud pa pag lubong na sheet piles ang tuyo ka metro na lamang o isa sa mga tag-ihimplo ang dili ang pagsagol ng graba sa nanbuhangin sa pundasyon ng flood control projects pero ang pinakayaot nan ini amo ang
matud pa mamatay tungod sa paghagsa sa ini na mga proyekto. O paklaro ko man ni Senador Ping Lacson na makita ang listahan ng mga Department of Public Works and Highways na flood control projects na tag-sumiter ni ini sa Malacanang. O makita isab ko na masilutan ang mga magbabalaod na kontraktor kung may igo na mga ebidensya. Straight to the point. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon asa na nabalita, daoy subli na pagsulong na death penalty sa mga murderer, lakip na sa mga child rapist o kung buhion subli ang death penalty sa mga heinous crimes, dapat sumaya pa na ipahamtang sa mga mass murderers and rapists ng mga kabataan. Sumaya pa ni Cavite Representative Francis Kiko Barzaga na dili na dapat tagasuhan pa ng gobyerno ang mga priso sa mga mass murderers and child rapists. Sumaya pa na ini na mga mupatay sa nanlakip na mulugos amatod pa ang ayan na death penalty o kamatayon o dili na ang ayan na mag-usik-usik pa ang gobyerno na sila prisuhon sa pakanon ng pila ka dekada. Ini amoy pamahayag nan amo na kongresista taga-butyag pa ni Barzaga na sobra na nagsiot na kuman o naghuot na amuranan mga sardinas ang mga priso diyon sa mga prisuhan sa tibok Pilipinas amo na para muluag ini ang isalang sa capital punishment na death penalty ang makahimo na inin mga ngilngig na mga krimen. Tagbasura ng Kongreso ng daton 2006 kung ato kay numduman ang death penalty sa Pilipinas. Nandiyaton 2017 ilayom sa administrasyong Duterte may butar ang Kamara o may boto ang Kamara pabor sa pagbalik ng death penalty pero waya ini mo lambo dito sa sananwaya maaprobahi dito sa Senado. O matud pa ang intiro kinabuhi na pagkapriso ang pinakabugat na silot kuman din sa Pilipinas. O ini amoy taghatag na pinakataas na mga silot sa makasaya labi na daton nakapatay lakip na daton iban pa ng mga heinous crimes. Alas 6:53 na. Padadong ka muna namati din sa RMN na DXRS sa Surigao 918 sa iso mga radio dial. O inin na ato programa. Mabati isab dito sa 94.1 IFM Surigao. Unsa pay answer? 94.1 IFM Surigao. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon asa na nabalita. Nagtapos na tuod kagahapon Domingo, Agosto 10 ang voters registration. Ini amoy taghimo na pamahayag isab na nabuhatan na Commission on Elections na kutob ragadud kagahapon ang voters registration para sa nagising abot na barangay Iskaya elections kuman Disyembre. O kagahapon sa satellite Comelec registration andon sa may City Mall sa Barangay Luna nagdasok ang kasagaran ang mga kabataan o sangguniang kabataan na may apas sa katapusang adlaw o deadline sa voters registration. Namahayag ko man ang Comelec na waya na extension pa o kutob ragadud kagahapon ang voters registration. Straight to the point. Alas 6:54 na ininato programa. Tagapaliduhan isaba sa ato sa madyaw ng kabubutoan ng D3 Biofood Supplement na padadyo ni dyan na mapalita sa tanan mga drugstores sa grocery stores dini sa ato syudad sa nan probinsya. O ininato programa tagapaliduhan isaba sa ato sa Smart Dishwashing Paste bawat pahid linis solid Smart Dishwashing. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon asa na nabalita taga-sugyo tuod kuman ang Department of Agriculture ngadto na kay Presidente Bongbong Marcos Jr. na kasamtangan na iundang na ang pag-angkat anan ini na bugas o gani sugod kuman ng September an maundang na ang importasyon ni ini dito sa gawas sa nasud. Ini amoy mga dugang na mga paningkamot isa para matabangan o matag
hatagan ng suporta nato ang mga lokal na mga mag-uuma. Sumaya pa na tumbukon ko man ang gabinete ang mga isyu kabahin na sa gihimo ko man na pagpaundang isab anan pagtaas ng taripa sa imported rice para maproteksyonan ang lokal nato ng mga mag-uuma og hinuon waya pay taghatag ng mga detalye kabahin na sa eksakto na pagtaas ng taripa og kung uno ka dugay ang plano na suspensyon ng rice importation o taga-sugyot ko man ang Philippine Council for Agriculture and Fisheries ang subli na pagpatuman ng 35% na taripa sa imported rice para magpabilin competitive ang presyo ng lokal na humay din sa Pilipinas. Tag-explicar ko man na sa pagtaas ng presyo ng imported rice, mas maproteksyonan sumaya pa ang lokal na mga mag-uuma sa nan maawhag ang lokal na produksyon. Kung ato kayo numduman isam na daton na milabay na tuig Hunyo na pirmahanan ni na presidente ang executive order numero 62 na nagpaubos sa rice tariffs gikan 35% pasigod na ini sa 15% hangtod na ini sa 2028 para kontrolahon ang presyo ng bugas. Hinoon ang bago na taripa ang taga-review pa kada 4 kabuyan. Taga-suportahan isab ng Department of Agriculture ang sugyot ng mga magbabalaod na ibalik ang 35% rice tariff pero gusto nila ini na ipatuman sa hinay-hinay. Straight to the point. Sa ato pagpadadon sa ato ang mga impormasyon asa na balita hato din ko man sa ato sa madyaw na kabubuton ng lampi na pants baby diaper na mapalit ako man didon sa mga grocery stores o lakip na didon sa mga suki nidyo ng mga drugstores. Ang lampin pants baby diaper, mega absorbent, mega dry day or night o mulong tadahang to da 12 kauras. Hygienic ini o safe sa skin ni baby kay 100% na cotton. Ang lampin pants baby diaper, mega sulit ang presyo, mega kalidad pa ang produkto. O hinimo ini ng Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Available na ini kuman sa mga drugstores, Mercury Drug o mga leading grocery stores din sa ato syudad sa probinsya. Ini nato programa tagapaluduhan isaba sa ato sa madyaw ng kabubuton ng Metro Surigao Shopping Center na daon may mutang sa may Dayan Rizal, kanto Dayan Rizal Borromeo at mga sa City Hall compound o didon isab sa may Luneta para sa idyo mga panginanglanon na mga groceries, mga kinanglanon sa bayay, mga dry goods ang kompleto ang Metro Surigao Shopping Center. Salamat sab sa Sister Sanitary Napkin, numero 1 na feminine pad para sa mga heavy flow nidyo. Gamiti ini ng Sister Sanitary Napkin o para sa everyday comfort, gamiti nidyo na Sister sa panty liners. Ang Sister Sanitary Napkin o Sister sa panty liner, hinimo gihapon ng Mega Soft Hygienic Products Incorporated o mapalit ko man sa tanan ng mga Mercury Drugs o lakip na sa mga leading supermarkets o grocery stores nationwide. Sa ato pagpadadyon sa ato ang mga impormasyon asa na balita ato na Siren isab na mihimo isab ako man na dugang na mga pamahayag isab ato kagamahanan na hatagan na nila kuman na pag respondi ang mga reklamo kabahin na ini sa cybercrime o pipila kuman ang mga nadakop ng mga operatiba ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o lakip na niini ang 26 ang mga individual tungod sa nakalain-lain na kalapasan sa cybercrime law sa taghimo na operasyon gikan nandiyaton ang milabay na unang simana sa Agosto. Sumaya pa na jaoy butyag ani Police Brigadier General Bernard Yang na 18 sa mga suspechado ang nadakpan sa entrapment operation samtang 8 isab ang mga wanted person na naaresto sa managlain-lain na mga anti-cybercrime operations. Isa sa mga biktima ang luwas isab o na-rescue ang isa ka minor de edad na nalambigit sa krimen ang jaon kuman sa
kustudiya ng ato mga otoridad. Dugang pa na duha ka mga suspitsado isab na may kalabigitan sa cybercrime na mapamatud-an ng korte. Sa kinatibukan sa isa ka semana na operasyon nakaserbi ang PNP ACG ng 22 ka mga cybercrime warrants, nakasang-at ng 34 ka mga kaso o nagpaigado ng 15 ka mga inquest proceedings. Naghimo isab sila ng 357 ka mga cyber patrols sa ng 18 ka mga digital forensic examination. Straight to the point. Alas 7 na sa buntag oras ato na sa ato sa Marjaw na kabubuton ng San Mig Light. Get into the light life with San Mig Light. Ini nato programa tagapaliduhan isaba sa ato sa Marjaw na kabubuton ng Pride detergent powder linis sa labada, knockout ang bakterya. Sa ato pagapadadyon sa ato mga impormasyon sa nabalita ato tagapadumduman tuod ang mga miyembro konsumante na Sherelco na katakda na pagpili o sa pagka-board of director didon sa Sherelco sa Distrito 2 sa lungsod ng Del Carmen. Kuman Agosto 30 gikan alas 8 sa buntag hangtod na alas 3 sa hapon. Sabado ini Agosto 30 para sa Distrito 2 sa lungsod ng Del Carmen. Mga eskwelahan na diin na pwede ka mo magbutar sa Agosto 30 diyon sa Numancia Central Elementary School, sa Antipolo Elementary School, sa Cancoy Elementary School, sa Sayak Elementary School. Kung haisuod ka mo ng mga barangay adto ka mo na mga eskwelahan magbutar o dadaan ijo mga ID card mga miyembro sa Sherelco o kinahanglan na sa ijo pag butar kinahanglan na magdaya ka mo ng membership ID card. Kung nawaya pa gani ijo o nawaya ni ijo mga Sherelco membership ID card, pwede ka mo makuha ng bag-o diyon sa buhatan na Sherelco sa dili pa moabot ang Agosto 15. O official na porma sa mga certificate of candidacy makuha na libre sa buhatan ng Institutional Services Department ng Sherelco diyon sa Katabaan Dapa. O katapos ang adlaw sa pagsumiter sa amo na certificate of candidacy para sa tanan mga tagkinahanglan na dokumentos gikatakda na dili mo lapas alas 5 sa hapon sa Agosto 20 para sa Distrito 2. O giawhag ang tanan mga kwalipikadong sakop sa Sherelco sa pagsalmot na pinili ay pinaagi na sa pagpahimuyo sa ijo mga katunungod sa pagpili o kapagpapili. O para sa dugang kasayuran labi na sa mga gusto mo kandidato pakikitain ijo personal ang Institutional Services Department ng Sherelco sa lungsod sa Dapa. Pinaagi na ini sa mga paybayo isab ng ijo kalihim sa unta direktiba si Analiza Sulapas. Amo sabi niya mahitabo sa Agosto 31 alas 8 gihapon ngadto na alas 3 sa hapon ang mga miyembro konsumante ng Sherelco dito sa Distrito 4 sa lungsod ng San Isidro sa Pilar giawhagan sab kamo sa paggabutar o pagpili sa pagkadirektor sa Sherelco kuman Agosto 31 Domingo. Alas 8 gihapon sa buntag hangtod na alas 3 sa hapon. Pwede ka mo mubutar taga San Isidro sa Pilar kung haiduol ang ijo mga barangay adto kamo sa ininsuod na eskwelahan pareho sa San Isidro Central Elementary School, Santo Niño Elementary School, sa Buhing Kalipay Elementary School, sa Rojas National High School, sa Pilar Central Elementary School, Caridad Elementary School, Maasin Elementary School, sa Mabuhay Elementary School. So, kutob rasab, gusto 15 ang pagkuha sa mga nawadaan ng mga ID card. So, kinahanglan magdaya ka mo ng ID card, pero kung may iso ID card, kuha ka mo ng bag-o sa dili pa na Agosto 15. O taghangyo, isab ang tanan na daton na mga miyembro konsumante lamang ang mga aplikasyon sa pagpamiyembro na aprobahan sa Junta Direktiba sa waya pa mo lapas an Hunyo 1 amore makabutar. So ang mga interesado na mokuha ng mga porma sa ila certificate of candidacy makuha na libre sa buhatan sa Institutional Services Department ng Sherelco dito sa Katabaan Dapa. Sa katapos ang adlaw sa pagsumiter sa ijo mga certificate of candidacy iban sa tanan ng mga tagkinahanglan na dokumentos katakda na dili mo lapas alas 5 sa hapon sa Agosto 21 para sa Distrito 4 sa San Isidro sa Pilar. Awhag gihapon ini sa ijo kalihim sa Junta Direktiba Analiza Sulapas. Alas 7:04 na sa dili pa nato pamatian ng dugang hanay pa sa ato mga impormasyon asa na balita
ato na sayra na namahayag kuman ang Philippine Statistics Authority na ang unemployment rate na nasod miubos sa 3.7% nandiyaton milabay na Hunyo gikan ini sa 3.9 og miubos ang unemployment rate asa nasod nandiyaton buyan sa Hunyo og sumaya pa ang Philippine Statistics Authority daon na sa 3.7% ang unemployment rate nandiyaton Hunyo gikan sa 3.9 nandiyaton Mayo. Sa pagbana-bana ng Philippine Statistics Authority daon sa 1.95 million ang wayay trabaho nandiyaton milabay na mga buyan og mas ubos ini kumpara sa 2.3 million na mga jobless nandiyaton na buyan sa Mayo kuman na tuig. Straight to the point. Sa ato pagpadadyon pa sa dugang hanay sa ato mga impormasyon o balita, ato isab na sayran na mihimo isab akuman na nadugang na mga pagpaklaro isab na ato kagamhanan kabahin na ini sa posible na magasang at subli na ni impeachment complaint kontra na kay Vice Presidente Sara Duterte. O jaoy posibilidad na magsang at subli ang Kongreso ng pinakabago na impeachment complaint kontra na sa Vice Presidente Sara Duterte sa Pebrero sa sunod na tuig sa pagtapos ng 1-year bar rule. O ini ang matud pa panlantaw isab ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridun kuno galing tindugan ng Korte Suprema na unang ruling na magdeklara sa articles of impeachment isip unconstitutional. Tagabutyag ni Ridun na sigurado na interesado paghapon ang mga kongresista na mag-refile ng mga impeachment at bisan uno na mode o pamaagi kung muagi man sa Committee on Justice o automatic transmittal gikan sa plenaryo. O tagabutyag isab na bisan kun sadyo pa para matawag na kinahanglan na sundon ang mga bag-o na mga rekisitos na tagtakda ng Korte Suprema. Pinaka-importante na pangutana paghihapon kung kinahanglan ba na dyan manubag sa isgutanan ng confidential budget funds sa ang paghulga sa taas na opisyal ng kagamhanan. Samtang sa dugang panato na mga impormasyon na asa na balita, ato na sayra na target kuman ng Department of Budget and Management na jaoy gadod Unified Master Plan para masolusyonan inin mga baha. Target kuman ng DPW ng Department of Budget and Management na jao Unified Master Plan para sa malahutayon na solusyon sa pabalik-balik na problema sa pagbaha din sa tibuok Pilipinas. Inidungan sa lapad na pagbaha na nagresulta ng pagka-displace ng minilyon ka mga Pilipinhon na daton milabay na mga buyan tungod sa sunod-sunod na pag-igo ng mga kalamidad o inin mga bagyo. Sumaya pa ng Budget Secretary Amina Pangandaman, isa sa mga nagunang prioridad kumanan ato ang kagamhanan ang flood control. Amo na kinahanglan sumaya pa na consolidated plan labi na dito sa kauluhan kundiin makigatambayayong sila sa lokal na kagamhanan na may kaya na punduhan ang mga proyekto. O pipila sa gusto ipasumiter ng Department of Budget and Management amo an isa ka menu o listahan sa mga posible na solusyon tungod kay dili sumaya pa isa lamang ang epektibo na paagi para sa tanan ng mga lugar. Kaiban ang plano sa paghimo ng mga dam og proteksyon sa mga mga baybayon o modernisasyon ng pumping station sa pagpadadaw sa sadyo ng mga pahimangno sa koordinasyon ng mga ahensya. Kabahin sa proyekto ang pag-upgrade ng 36 ka mga karaan ng mga pumping stations, pagmugna ng 20 ka mga dugang na mga pumping stations, at iban pa ng mga infrastruktura sa mga nagunang agianan ng tubig para malikayan ang mga pagbaha. Straight to the point. Alas 7:09 na og kumantawd-taod idyo na mabati ang duganghan ay pasa ato ang mga balita sa RMN Network News og sundan ini sa diretso balita nga Surigao. Og kumantuod kay alas 8 sa second portion dili na nidyo kasamtangan na mabati ang ato second portion tungod kay jay ato atindiran importante na programa sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o mga KBP member station magpaygato ng isa ka seminar
kuman na buntag o tanan ng mga KBP member station. So sa second portion dila na medyo mabati pero mosunod na ang mga programa nato sa Armen Network News o taod-taod ang balitang Diretso Surigao. O ato anay i-congratulate ang mga nahimong winner nato sa milabay na 7th weekly draw. Pasalamatan nako ang tanan na mga mitambong sa ato 7th weekly draw na taga Paygadon diri sa may Barangay Washington covered court nandiyaton milabay na Sabado. Salamat sa ato FDA representative ang ato mga representative agikan sa Wishcraft o sa RMN o sa Nestle Philippines na mitambong o labaw na sa mga nanay ang mga ato mga mi intra sa may saksi sa 7th weekly draw ang ato ang mga barangayanon na mitambong sa mi apila sa ato ang mga paduwa o mga pabibo. O ini ko man ang 7th weekly draw sa Surigao City. Congratulations! Emilita Salino nan puro kadena di amor nan Barangay Tafta, Surigao City. An ija partner na suki na sari-sari store na mudaog isam ng 10,000 pesos. Mo an FTZE store ng Prime Market Surigao City. Congratulations! O palihog nato ang mga winners ang dama ni Joe Emilita Salino pagdaya ka mo ng valid ID pwede na hapon pwede niyo ma-claim o kaha sa silom na adlaw ang ijo cash prize na 10,000 para sa ijo pagdaog sa 7th weekly draw. Bunako kay Emilita Salino, 58 years old, taga Purok Kadina di Amor, Barangay Taft, midaog kaw anang 10,000 atol sa imo pag-intra sa Money sa sari-sari hatod ng Nestle. 10,000 para kay Emilita Salino sa ija sa Basuki na sari-sari store, 10,000 isab. FTZE store ng Prime Market. O sa ija pag-claim pwede nga dyan hapon o silom na adlaw pagdaya ka mo ng valid IDs. Duha ka mga valid IDs para ma-claim ni Joe and ijo 10,000 na pesos. Congratulations. So good kuman na adlaw, Lunes, pwede na ka mo maghuyog na sab sa mga drop box sa ijo mga suki na sari-sari store o kaha para paniguro ka mo na maka-intra sa 8th weekly draw kuman Sabado, pizza 16, ihuyog diri sa drop box sa istasyon ang tanan ni ng mga entries para maka-intra ka mo sa ato 8th weekly draw kuman Sabado, Agosto 16. Dagana ni mga entries sa Money sa sari-sari hatod ng Nestle para dako an ijo tsansa sa pagdaog. So kutob alas 5 sa hapon sa Agosto 15, Biyernes ang paghuyog ng mga entries para maka-intra ka mo sa ato umabutay na 8th weekly draw. O pilarakan ka adlaw ini magpaygado na kita nan grand draw diin na may kahigayunan ka mo na modaog sa Money sa sari-sari atod ng Nestle nan 100,000 pesos para sa ato inintaga tawag nato na grand draw kuman umabutay na Agosto 30. Okay, dinhi natapos na saban nato panag-iban sa ato programang Straight to the Point o standby ka mo sa masunod nato na programa. Ato anay basahon ini nato ang mga suki diri na nag-pag-greet kay LV Atienza ngadto isab kay LC Palumuno Dalo, ma'am kanus start draw an ACS sa September pa. LC Palumuno Dalo, good morning. June Caranto, Jel Sibay Apanya, good morning. Dito sa Barangay Luna kay Randy Santillas Marajao na buntag. O standby kay mo sunod na ato pagpamati sa Armen Network News. Kay iba na ako diri sa control si Gerson Dudong Quijano o Perlo Fernandez nanukad isab dito sa may transmitter site sa Barangay Sabang. Ako si Radyoman Gaydolfo Chu. Salamat karadaw sa ijo pagpamati. Straight to the point. RMN Network News. Pangla Trinidad ang natagpuang patay matapos umunong kitili ng sariling buhay dahil sa pagkalulong sa online gambling.